I don't mind if pakialamera ako. I don't bother. Kasi mga anak ko yung pinag-uusapan natin. Bahagi lamang ito ng naging statement ng aktres na si Carmina Villarroel sa naging guesting nito sa YouTube channel ni OG Diaz. Ayon kay Carmina, hindi umano niya matatawag ang kanyang sarili na pakialamera tulad ng mga sinasabi sa kanya ng mga netizens nitong nagdaang mga araw dahil sa pagtatanggol niya sa kanyang anak na si Mavi Legaspi. Para kay Carmina, normal lang sa isang nanay ang kanyang reaksyon sa tuwing may nananakit sa anak niya. Hindi daw ito matatawag na pakialamera. Kaya hindi daw niya maintindihan ang ilang kritiko kung bakit tinatawag siyang pakialamera dahil isa lamang siyang ina na dinedepensahan ang kanyang anak. Lalong-lalo na umano sa mga taong nanakit emotionally sa anak nito dahil alam naman daw nila ang buong katotohanan sa nangyari. Tila ang tinutukoy nito ay ang issue ngayon ni Kylene at Mavi dahil sa mga bali-balita ng hiwalayan ng dalawa. Masakit daw para kay Carmina na pinagbibintangan sila ng publiko. Kahit nasa showbiz naman daw sila, hindi naman sila showbiz na tao. Dahil kung ano daw ang pinapakita nila sa camera, ganon din di umano sila off-screen. Ngunit paglilinaw ng aktres, hindi sila perpektong pamilya. Katulad ng sinasabi ng karamihan na ideal family ang mga ito. Dahil nagkakaroon din naman umano sila ng problema. Lalo pa umano ngayon dahil hindi na sila madalas nagkikita-kita dahil sa kani-kanilang mga trabaho. Sa kinakaharap na issue ngayon ni Carmina, ayon dito, blessing na lamang umano ang kanyang tinitingnan. Dahil kung masamang tao daw sila, siguro hindi sila bibigyan ng kung anong meron sila ngayon. Ito lang yung lagi kong sinasabi sa kanila. You cannot please everybody. So kahit na gaano ka kabait, gaano ka kaganda, kagwapo, kahit gaano ka kabuting aktor, hindi lahat ng tao magiging gusto ka. Hindi lahat ng tao magiging favorite ka. Yun ang lagi kong pinapaintindi sa isipan nila. Ang mga anak ko naman, kasi very open yan eh. They're not here to please everyone. Basta ako, I'm just doing my job. Gusto ko lang itong ginagawa ko, gusto ko lang mag-entertain, gusto ko lang mag-perform. Ngayon, if you don't like me, okay lang po. If you like me, thank you very much. Buti na lang naging ganun yung thinking nila. Siguro kasi yung guidance namin ni Zoren at saka siguro nakita nila sa amin na pag may basher or pag merong mga may hindi gusto sa amin, deadma. And kasi siguro naging very clear ako. Naging very clear kaming dalawa ni Zoren na ito yung industriyang papasukin nyo. And even up to now, hindi kami tumitigil sa pag-guide sa kanila. Ang maganda lang, aside sa pagiging pamilya namin, we talk about work. So patuloy pa din yung pag-guide namin sa isa't isa, especially ngayon sa social media. Of course, they also got hurt sometimes. Kami din naman. Dahil tao lang din naman kami. As much as ayaw namin pansinin or patulan, nasasaktan din kami. Pero hindi kami nagtatagal doon sa ganong emotion. Sasabihin nila, syempre nanay ka. Kaya sasabihin mo mabait anak mo. Palagi naman ganon eh. Alangan naman sabihin ko na salbahe mga anak ko, di ba? Syempre ako, sinasabi ko lang naman kung ano nakikita ko. Although sinasabi ko din, we are not perfect. Sinasabi nyo kasi parang ideal family. Nape-pressure nga kami when they say that. Pero lagi ko din sinasabi na hindi po kami perfecto. Pero what you see is what you get. Kung ano man ang nakikita nyo sa amin sa TV, ganon, pero hindi kami perfect. It's how we deal the problem. Basta ang sa akin, huwag po niyong paniwalaan lahat ng mga nababasa at naririnig nyo. Sana bago kayo humusga ng tao or bago kayo magkomento, be a responsible netizen. Hindi ko naiintindihan kung bakit ang dali para sa kanila manira. Hindi nyo po naiintindihan yung side namin na kapag judge ka na, naniwala ka na just because narinig mo lang tong side ng kabila. There's always two sides of the story. Kilala mo ba talaga ako for you to say that I'm pakialamera? Hindi mo naman kami kilala and yet,
Yan ang sinasabi mo sa akin. Minsan may patol konti, pero most of the time, block, delete. I don't know kung saan nanggaling yung isyung pakialamera. Hindi naman ako affected kasi hindi ko nga ginagamit yung word na pakikialam. Kasi tayo bilang mga magulang, of course, we care for our children. We love our children. So ginaguide natin sila. Kung may mali silang ginagawa, itatama mo. Gusto mong malaman yung ginagawa sa buhay nila because you care for them. That's not pakikialam. It's a very normal reaction, so I don't know why they are saying na pakialamera ko. I'm not bothered and I don't care. Kasi lagi kong sinasabi, mga anak ko tong pinag-uusapan natin. Pamilya ko tong pinag-uusapan natin. I'm going to do everything and anything to protect my family. Alam ko kung anong totoo, alam ng mga anak ko kung anong totoo. Masakit, hindi dahil sa totoo. Masakit dahil sa pinagbibintangan sila. Lagi kong sinasabi sa kanila, the people around us who truly cares and kung sino man yung talagang nakakakilala sa atin, they would speak for us. It's just a waste of time na i-defend ko pa sila. Kasi otherwise, kung masama kaming tao at totoo yung mga binibintang sa amin, hindi kami siguro pagpapalain ng Diyos. Ang sa akin, unang-una, walang sino man ang pwedeng manakit sa'yo physically and emotionally. They have no right, so whether magulang ka, girlfriend ka, boyfriend ka, saktan ka physically, emotionally, hindi tama. Kasi alam mo na kagad na wala silang respeto sa'yo. So yun ang tinuturo ko sa mga anak ko na huwag kayong papayag kasi hindi tama. Huwag kayong papayag dahil hindi tamang manakit ng kapwa. Kasi alam ko mababait yung mga anak ko. Hindi ko sinasabi na perfect sila. Naiiyak ako kasi bakit ganon? Bakit nila ginagawa to sa mga anak ko? Hindi ko naiintindihan. But I cannot do anything kasi hindi naman ako magandang tao. Pagdating naman sa love life, hindi ko nakikialam. Inaalam ko. We talk about anything, ganun ang relationship namin ever since. Wala silang tinatago sa amin. Kung meron man, I respect that. Kasi personal na buhay nila yon. Kung hindi man nila na-share sa amin lahat-lahat, alam namin what's going on. Alam namin yung current situation ng mga buhay nila. So I really don't want to use the word pakialamera or nakikialam kami. We're just present. Very present kami sa buhay ng mga anak ko. Importante sa amin yung alam namin yung desisyon ng bawat isa kasi may respeto kami sa isa't isa. Carmina's right, sometimes being sarcastic works as a defense or in a humor way. Dwell in a positive way. Look at the brighter side of life. Cassie has a vibrant personality. So is Mavi. Mababait sila. Pinalaki ng mga magulang in the right way. Marespeto silang mga anak. I trust Carmina's wisdom. Why? She's the parent. She fears God and trusts the Lord Jesus. Raise her children without pressuring them. Train them well to the humble and very respectful to every person regardless of who they are, to fear and have faith in the Lord. They encourage their kids to work out early and be disciplined and responsible enough to take care of their own health. They taught them to have a gym time. She's elegant, yet extremely humble, generous and kind. Mav is such an honorable gentleman. They didn't pressure her kids to always be number one, yet Mavi has the best grades, even competed internationally. They have such ideal kids and family. A God-fearing leader father, only a fool would attest their parenting training. Praise God, they are instrument to bless the lives they touch. I love how Carmina loves her children. It's very important na open ang anak sa mga parents. Doon mo kasi malalaman kung may depression na pala anak mo or na maltreated na pala sila without them knowing dahil minsan we are blinded by love. Carmina is a very sweet mom.